Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. So, nasa ika-10 episode na po tayo. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayo sa pang Facebook page sa lumalabas ang inuman sessions at what's news sa facebook.com/fpsmedia NCA. Meron po tayong YouTube, YouTube at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala rin po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So ngayon, kasama pa rin po natin si Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ang ika-10 episode ng Running Man Philippines. Yes! Yun. Woo! Taas ang energy natin Naubos yung energy kanina. Kakatawa kanina. Kakatawa, oo. Di, ano nga, sabi nga natin nakaraan, di ba? Yung episode 9 kahapon, yun yung pinaka nasa rurok nung energy nung show. And talagang ano naman, nakakatawa. Pero, so, dito, tinuloy din. Mas nakakatawa? Sa akin, mas nakakatawa yung kahapon. Mas marami kasing nangyari kahapon din eh. Tsaka parang mas masaya pag magkakasama sila. Unlike yung sa ano kasi, yung nag-iwalay sila. dalawa. Sa second part, medyo as in nakakatawa talaga. So, ano ba yung pinagsimulan nitong episode na to? Yung continuation nung kahapon, kung saan magkakahiwalay sila. Si Ruru, si Glyza nasa market. Si Epi, si Kokoy nasa coffee shop. Si nasa bookshop naman si Angel at si Buboy. Yes. And si Mikael. Tsaka si Lexi sa sa clothing shop. Ng ano? Handbook. Yun. Handbook. Ay, handbook. So, kahapon, di ba, napag-usapan natin, medyo laugh trip kahapon kila Ruro kasi nanginginain lang eh. So, hanggang ngayon, dire-diretso pa rin. At di ako makapaniwala kay Ruro. Hanggang sa next mission eh. Hanggang sa next kumakain pa rin siya. Actually, to the point na meron pala dong items na magkatabing tindahan ng nila, na lulutuin pa lang. Kaya hihintayin nila eh. At habang pinaghihintay sila, meron silang kumakain sila. Parang pa free taste. Eh, syempre, dahil nga race pa rin yun. So, nakita natin, nagtatry sila magmadali, pero kain pa rin. eh. So, parang sulit na sulit yung dalawa sa pagkain. challenge na yun. Sabi na, nag-enjoy daw sila. Nag-enjoy ang chan nila. enjoy sila. Dahil lahat ng dadaanan nila, halos nakakainan nila eh. Tapos tayo dito, nagpatikiman pa nung items na So, sa challenge na yun, si Glyza ay nanalo. Yes, so kasi nauna siya ng isa na advantage na agad sa kanya eh. Kasi pero nagkamali siya doon sa pangalawa sa pangalawa, nagkamali siya. Pero agad niya kasing nakita. And yung pangatlong item kasi, chicken yung lulutuin ito sa kabila eh. Kaya medyo matagal. Oo. Tapos yung kay Glyza, parang fish cake yun. Bukod hindi pa kasi nasa ikatlo sa pila si talagang pumila pa. Tapos nakabakit pa yung nasa unahan niyan, dalawa. So medyo matagal. Hindi man pwede sumingit siya. Nakikain na lang siya. Pero nakakatawa, habang papunta na siya doon sa pagpapasahan ng item. Kumakain pa rin. Tapos ang kinakain niya. So, doon natapos yung si Glyza yung nanalo. Now, 14 years. 14 years? 14 ba? 14. Ayan. Then, pinakita yung sumunod na team. Si Buboy tsaka si Angel. So, kahapon, di ba nga, yung magbo-blow ng kandila. So, inabot ng 15 segundo si Angel doon sa challenge. Sa 20 candles, ha? Itong si Buboy, Minalas, oo. Pagbuklat pa lang niya, parang racing yung nabuklat niya eh. May audience na 10,000. May audience na 100,000 nga doon, sabi niya Buboy eh. Hindi na kailangan ng multiplier. Di na kailangan ng multiplier. So, ano nangyari? Lahat ng kandila. Ang hihipan niya. So, yun, medyo parang malas sa kanya. Ganun. So, iniisip ni Angel na abutin ng lamang. Kasi 15 seconds eh. And mahirap naman talagang bumuga. Kaso, medyo malakas yung baga niya, Medyo talaga. Madaming
nailabas na hangin si Buboy. At inabot lang ng 6 seconds. 6 seconds. Ano yun, napakarami nun. Siguro may 100 siguro. Isang buga niya kasi marami siyang parang 1/4 dito, 1/4 tsaka bilha. Naka-4 na buga lang yata siya eh. Hindi naman, mga 6 yata. 6 ba? Marami din. May mga naiiwan eh. At yung reaction ni Angel priceless kasi gulat siya eh. Hindi namangha nalungkot kasi alam niyang talo siya dun sa na-shock. Pero natuwa pa rin. Natuwa din naman sila dahil sa yung itsura din ni Buboy, nakakatakot daw siya. Sabi ni Angel. Yan, sabi ni Angel. Yun. Tapos sumunod na challenge yun. Si Buboy nga nanalo doon at nanalo lang siya ng 7 years. 7 years. Pero nakakahabol na siya kasi 7 years na lang din ang bubunuin niya. Halos. Yun. Sumunod na challenge ay kay Lexi tsaka kay Mikael. Yung pinakita dun ulit yung sa ulo na nadiinan. Nagkaroon ng recap. Si Lexi doon. Nagkaroon ng rewind doon. Inulit yung sa pangalawa, yung sa hatakan na yung tag of war. Yung inaasahan natin na gagawin ni Lexi, iba gumawa. Si Mikael ang gumawa. Na habang humihila si Lexi, binitawan ng konti ni Mikael. At yun, sumemplang si malambot talaga si Lexi. Yun yung doon. Napagtripan, parang sa buong mission na yun parang pinagtripan lang ni Mikael si Lexi. And kumbaga, 1-1 na sila. And yung huli, talagang may chance na manalo isa't isa sa kanila doon. Pati bayan na lang ng hilo. Yung usual na ginagawa sa Running Man, yung ikot. Iikot ng 10 beses, tapos may suot sila ng sapatos, ihagis nung paa yung sapatos, tapos sasaluhin. Kaso may handicap din kasi nakatakong si Lexi. Nahirapan siya sa pag-ikot. Pero sa tingin ko wala namang mahirap din tanggalin kasi yung yung nakatakong yung mahirap ihagis pa yung takong. Yung flat shoes medyo carry lalo na tala kasi Pero yung unang ikot parehas silang tumubay. Parehas silang fail dahil di kaya. Pagka-ikot, bagsak agad si Mikael. Di niya nasapo yung 10 yun, di ba? 10 ikot. So yung si Lexi naman yung nag-try. Magulang na si Mikael dito Pinuwersa niyang iikot ng mabilis. Mabagal kaya si Lexi dahil nakatakong. Pero syempre gusto manalo. Ayun. At dito hindi man lang natanggal yung So agad semplang agad May pagkamagulang na din si Lexi at iba hindi hagis hindi yung paa niya maghahagis, kamay niya naghahagis ito. Inaabot na niya Kasi hirap din naman kasi tanggalin So, yun ang para silang draw, para silang fail dun sa unang try nila. Dun sa pangalawang try nila. 8 na lang yung ikot nila sa pangalawang. Kasi mabait daw yung PD. Mabait daw yung PD nila. Wala ikot na lang. Pagka-ikot ni Mikael ng 8, nahagis niya agad yung yung tawag dito. Yung sapatos niya at nasalo niya agad. Ang bilis niya doon sa na yun. Parang nagkaroon siya ng technique or lakas basta ganun. And si naman, si Lexi. May talaga, mahirap talaga yun sa kanya. Nahirapan talaga siya. Inaabot niya talaga yung paa niya na hindi niya daya hindi niya maihagis Iaabotin niya yung paa niya kaso ang nangyayari, out of balance siya. Balance pa rin. Plug na siya. Plug na talaga. Tapos ang lakas ng niya. Nung kalabog niya, kaldag talaga. Inisip ko naman yung tumama yung taan yung sapatos dalamit akong. Hindi, kasi pagkakalapag niya pak. Parang kaldag talaga. So yung nanalo sa mission na yun ay si Mikael. Ilan yung napanalunan niya ngayon? 7 din. Parang 7 or something. Alam ko 7 years din. So ang nangyari pa 14-14 pareho sa Market tsaka kay Epi. Ngayon, yung si Epi at Kokoy naman. Meron silang preview dun sa sa sasakyan na ang inakala nila parang yun na mainom na kape. Kasi tungkol sa kape yung marami nga naman kape, pero hindi kape na naiinumin. Tapos nung pinakita na yung challenge, pala, may suot silang boxing glove tapos magcha-chopsticks ng beans. Ang hirap nun. Pero pwede naman gamitin yung isang kamay na walang gloves. Pero hirap pa rin. Sa mga sanay mag-chopstick, konting adjustment na lang. Pero sa mga hindi sanay, hindi, mayroon kasi yung pag nagcha-chopsticks ka ng regular, meron kang 3 daliri na at least ginagamit. Pero pag nakikita ko kasi sa Running Man sa Korea, kaya nila chopstick yung yung bigas. Oo, pero walang suot silang gloves. Ayun lang. Ito may suot na boxing gloves. Yung gloves pa pala.
Yung boxing gloves, yung pang disadvantage sa kanila. Ayun, so, una dito, yung pinamili muna sila kung ano yung akala nila iinumin eh. Or ganyan eh. Akala nila shave ice na na mung bean. Yung isa, shave ice na red bean pala, red bean. Tapos yung isa, coffee. Coffee beans. Dahil pinili niya coffee beans coffee pala ang pinili ni Epi. Akala niya kasi akala niya iinumin or gano'n. Pero yun nga, dumating sa kanya, coffee beans. Pero lugi pa rin naman talaga si doon. Pero mas mabigat ang mung bean eh. Kokoy. Mas solid ang mung bean eh. Mung bean? Red beans pala. Parang munggo na malalaki. Sa munggo? Oo. Mas maliit yun. Yun nilalagay sa halo-halo. Pero malalaki, medyo malalaki yun kasi sa munggong kulit na. Mas malalaki yun. Mas nadadampot ng chopstick yun kasi sa munggo. Kung munggo kasi bilog yun, mas mahirap yun. Pero kasi yung coffee beans, mas malalaki. Mas malalaki pero magaan. Tsaka madulas, mas madulas ang coffee beans. So, nahalo dito? Yun, naggawa ng technique ang bilis eh, si Kokoy. Nagagawa ng technique. Yung isang kamay lang niya, yung ginagamit niya yung may gloves. Pero nagawa niya ng ang bilis niya makakuha. Naipit niya ng maayos. Si Epi, sinusuntok na yung sarili niya. Kasi hirap na siya. Pwede palang gamitin yung isang kamay na pang support. So yun, ginamit na Epi yung tagtuloy-tuloy na. Ginugulo siya ni Kokoy ngayon. And para sukatin kung sino nanalo, titimbangin pala, hindi pala yung number. Hindi numbers, titimbangin yung dahil magaan nga ang coffee beans. Ang nakuha lang ni Epi ay 4 grams. Di pala sa Malalaki lang yung Di pala sa kasi di ko pala yung part na to. Di pala sa mas malaki yung Kasi kung alin ang mas madali damputin, kung alin pala mas mabigat, yun pala yung dahil yung mas malaki yung coffee beans, iniisip siguro na mas madaling makakarami. Kaysa dun sa mung bean na mas mabigat pero mas maliit naman. Tapos, ang naman, yung kay Kokoy naman, naka 12 grams siya. Pero, sa tingin ko may nangyaring dun eh. Kasi, nadiinan niya yung tawag dito. Yung timbangan. Kasi minsan, naiiba yung nun eh. Kasi digital yun eh. Naiiba yung bigat nun. Tapos, 12 grams, ang layo dun sa ni Ni Epi, which is parang magkalapit lang naman sila sa dami. Pero wala, nanalo na si Nanalo si Kokoy eh. Kaya binigay na kay Kokoy. So si Epi ay nananatiling 5 years. 5 years pa rin. 34 years pa bubunuin niya. Si Kokoy ay 5 years na lang ang bubunuin kasi naka 14 points siya doon. Yan. So yun ang first game. First game nung second game. Naghiwalay sila. Nung nabuo na yung team. Ngayon, ang next na game magkasama na sila lahat sa restaurants. Sa Chinese restaurant. Sa Chinese restaurant. Na may 180 years? Tama ba? 140 din. 140 years. Saan mo kinuha yung 40? Naging sobra yung 140 years na bukas 140 years na yung restaurant na yun. Oo. Yan. Parang Chinatown siya sa atin. Parang Binondo. So yun, ang challenge naman dito, kakain sila. Sarap, kakain sila. Pero, hindi dapat lalagpas sa 70 decibels yung ingay na gagawin nila. May mga nakikita naman sa Running Man yun lagi, yung may parang mga mic na may decibels. May may timer ito, di ba? Kung gaano kahaba, bago nila maubos. So, tuwing nalabas ng 70, that's 0.70. 70 decibels. Madadagdagan yung pagkain nila. And sabi nga ni Buboy, aminado siyang maingay siyang kumain. Sa mga maingay kumain ng sa mga sabaw. Sa tunog naman ng kabila, si Kokoy daw maingay. Tapos si Buboy, suplitin daw niya. Yun, nagsimula na yung challenge. Ang unang sumabak ay ang team nila Buboy. Kasi sabi ni Lexie, Korean culture, paunahin daw yung mga matatanda. Halos katabi lang yung si Epi. Yun, pinauna nga sila. Tapos, sinerve sa kanila parang noodles. Noodles, di ba? Iba-iba. May noodles, may parang chicken, tapos may parang... Yung malutong may biscuit. Cracker. Tapos may sinasaw-saw pa. Fortune cookie. Tapos fortune cookie. Yung naka-plastic. Naka-plastic.
So, yun, nagsimula na yung kumain. Dahil malakas naman talaga kumain si Buboy, pero medyo tahimik siya noon. Yung isa doon, kailangan pa initin. Oo. Yung may sabaw na nagsisisling. May sisling doon, parang bowl na ibubuhos mo doon para mag-sizzle. Para mainit yung pagkain. And syempre, may ingay na magagawa yun. Ayun, paglagay nila, hindi naman umabot sa 70, pero ingat na ingat sila yung unang part na yun. And isa pang na-note dito, yung mga utensils, yung platito, yung plato, yung mga lahat parang mga stainless. Stainless. Oo. Hindi, yung bowl, yung mga stainless, pero meron yung mga ceramic. May mga ceramic din na Pag nagkabungguan talaga, may ingay. May ingay, oo. So iba, kamayin na lang. Pero syempre, may yung mga may sabaw, mahirap kamayin yun eh. So, tiniktikan na lang nila yun. Si nagsabi na kamayin eh. Si Buboy. Si Buboy, yun. Pero nagpilit pa rin mag-chopstick dun sila Glyza eh. Nagagawa naman nila kasi sanay sila. Si Buboy, sanay naman talaga sa kamayan. Tsaka, gumamit pa rin siya ng utensils dun sa yung sa pagkain na may sabaw. Kasi mahirap naman kamayin yun eh. Pero ang kinamay nila, yung pwede damputin. Kinamay din ni Buboy yun. Yung may sabaw. Yung may sabaw, yung noodles lang yun eh. Tapos niya, kinakamay niyang ganun, tapos bowl lang. Wala siyang hawak na na kutsara. May hawak siya. Oo. At yung isang nangyari na agad na nag-ingay is yung yung sa may parang si Epi ang dalawang beses naka-contribute sa ingay si Epi. So, parang time na yun, parang feel natin, spy ba? May ganong feeling eh na nangyayari. Tapos yun nga, hinahatak niya nalaglag yung sausawan dun sa may stainless. Tumunog. Lumabas ng 70, dagdag. Noodles sa atin dinagdag nun or something eh. Yun. Tapos sumunod na si Epi rin ata yung sumunod eh. Maanghang kasi. Oo. Tapos parang tayo dito, hindi niya napigilan na mag-react. Pag kumakain mang tayo. Pero tingin kasi natin nun parang datingan natin parang spicy Epi kasi dinidikit niya yung pagkain niya doon sa may mic. Oo, yun nga din. Ba't nilalapit doon? Dapat nilalayo na lang. So, ewan natin. Di pa natin. Pero may nagsabi na, hindi ko lang kung si Epi ba sinasabi niya. Sabi ng kabilang team, spy ka ba? Hindi, kay Mikael na tutok yung camera nun eh. Si Angel yung nagsabi na parang spy siya. Yung kasi, may umubo. Ayun pa, may umubo sa kabilang team. At counted yun. Si Lexi, counted yun. At ang dinagdag doon ay yung fortune cookies na hate nila. Kasi nga may plastic na, pa. Malutong pa. Manipis, siya, madaling kainin, manipis. Pero malutong kasi, sobrang lutong. Ang ginalatan nga ni Mikaela, di ba? Mikael, binigla niya kasi yun yung technique niya. Para di masyado malakas. Kaso malakas yung tunog, pinadilatan siya ni Glyza. At yun, sumunod. Ang tawa dito si Buboy. Sunod na nag-ingay kasi natatawa na si Buboy natatawa siya kay Epi kasi ginawa ni Epi. Hindi lang yun. Sa fortune cookie. Dahil dinidilaan ni Epi na parang parang kalalamutin niya. Matatawa ka talaga kaya nang tumingin sa kanya si Buboy. Natawa talaga siya. Actually, nagpupunasan siya ng ilong kasi lumalabas na sa ilong eh. Noodles yung kinakain niya nun eh. Pangalawa, natawa siya nung na sinaservan siya ni Glyza ng parang siya na yung sa kanya pinapakaubos. Dahil nga mabilis siya kumain eh. Parang sa kanya lang ang pinakain lahat. Hindi, tsaka mukhang di na rin nila kaya kasi yung dami. Ilang minuto na rin yun. Naiiyak na si Buboy. Lumalabas na nga yung sipon eh. Hindi ko nga alam kung noodles na yung lumabas sa ilong. Kasi tawa siya ng tawa kay Epi. Iiyak na siya dahil sa kanyang binibigay lahat na pagkain. So, yun, nung natapos nila yung yan. Nasa 20 minutes, hindi pinakita. Hindi pa pinakita yung oras. 20 minutes siguro. Kasi, patapos na sila nung mga nasa 40 tapos minutes. Tapos na yung kapilang team, natapos yung episode. Pero feel ko, at disadvantage dito yung yung second team. Kasi alam na ng first team na pwede pala, counted pala yung ingay ng iba. So, kung nangyari, sasabotahin nila, mag-iingay din sila. Pwedeng, hindi man direct na mag-iingay, gagawa ng paraan na, manggugulang. And, meron nang pinakitang ilang parts nung kainan eh. Yun nga, di ba, si Coco yung unang nakataas ng decibels.
Yun nga, na ano agad niya, napataas na. Umpisa pa lang nag-ano pa lang, serve pa lang ata. Ay, ano pa lang. Kabubukas pa lang nila, tapos kukuha pa lang ng unang pagkain. Tapos, yun na. Meron agad. Nagsasaw lang siya, yun, na tumunog agad. Tapos nakatawa ako kasi, yung iinitin yung yung ulam, ay yung pagkain. Nagtuturuan sila, Angel. Ayaw ni Angel Or si Mikael yung kasama niya, di ba? Si Ruru pala. Ayaw ni Angel Pero nga parang... Natakot kayo sila ayaw masisi parang. Tapos, yun nga, doon natapos and preview ng susunod na eksena. Na parang pinakita doon na binubuhat si Butahin nila. Butahin nila. Tingin ko, may mga... Yun. So, yun ang ating ang review natin sa ika-10 episode ng Running Man Philippines. At okay naman siya yung nakakatawa pa rin siya. Pagod lang tayo katatawa kaya medyo wala tayong energy ngayon. Hindi kasi gulong talaga lalo na sa part na kumakain. Sa kainan. Kasi tahimik na tahimik as in walang background music, walang Yung talagang bawat nguya nila, bawat singhot nila. Yung matatawa ka sa matatawa ka sa pagpigil nila sa tawan nila. Tapos nagtatry ka magpigil. Actually doon meron na isang eksena si Ruru nagtatakip na ng mukha dahil pulang-pula na siya. Tapos tumitaw na yung ugat niya sa kakapigil niya sa kakatawa. Ganun din nangyari kay Buboy kaya lang din niya na naipigil. Nailabas niya, bubo kasi sa Epi, di nila. Wala pa yung sa Squid Game. Yung ginagawa niya. Tapos pagtingin niya. Pero strategy yun. Oo nga, kasi matatawa ka talaga pag nakita mo ayun. Kumakain pa siya, buti hindi na iduha. Pero ang galing tawag dito, game si Epi siya kasi Buboy Nagbubugbugan ilang beses na binatuwa si Buboy. Kasi nga hindi nila mapigilan yung kakatawa dahil pag nakita mo talaga yung mukha ni Buboy, lalo na nung part na hindi na niya maubos, tapos yung parang lumalabas nga sa ilong yung tinakain. Maano ka talaga? Hindi ko alam, naaawa ba ako? Pero game si Epi. Ganda nung Maganda tong episode. Lalo na siguro pag nabuo na to dun sa GMA app. Maganda maganda yung kaabang-abang. Maganda yung meron talagang parang comedian na guest. Kung siguro kung magkakaroon sila ng additional kung magkakaroon ng season 2, okay na cast member si Epi. Kasi baka next year, yung second season nito, kasagsagan na ng Voltes 5 Legacy na pinapalabas. So, pwede, sila. At sana pwede nga maisama dito sa Epi kasi iba yung iba yung energy niya. Iba yung energy niya. Nakikisabay siya sa mga bata. Tsaka kaya niyang sakyan yung mga si Kokoy nasakyan niya, si Buboy nasakyan niya, si Glyza nung unang episode kahapon, di ba? So, kaya niyang mag-blend in, kaya niyang makasabay sa iba't ibang generation. So, yun ang ating say sa episode na to ng Running Man Philippines. Kung rate natin to, ako 4.5 lang muna. Ako mga 4.7. Kasi na-retain naman niya yung energy. Yun nga lang, galing siya sa medyo kalat-kalat sila. Pero yun nga, sabi nga natin, parang masaya kapag magkakasama silang 8. Yun yung napansin. Ako naubos kasi yung energy ko Ang sa akin mga 4. Kasi parang yung nawala na kasi parang naubos na yung lahat ng tawa ko dun sa yung hiwa-hiwalay na mission. Naubos na ng lahat ng tawa ko dun sa episode 9. So sa episode 10 dun na ako sa may part ng kainan na. Pero ang pinakita rin dito kasi sa sa episode na to, yung kalakasan nila dun sa sa may solo-solo. Tapos si Buboy ang bilis niya nabuga yung madalas ginagawa sa Running Man yun, di ba? Yung kandila. Tsaka yung dental yung dental na yun. Madalas yun. Si Glyza din, nag-shine siya nitong na to. Yung bilis niya, yung charm niya, nagamit niya para mag-communicate. So, yun yung parang kahinaan ni Ruru dito, yung sa communication. Tsaka pagkain. Pagkain? Niya, totoo. Kinakalabot niya si Glyza. Tapos paghanap na gano'n, kumakain pa si Glyza. Nung nalaman din ni Ruru na kakain din sila parang nag-shine din yung mata niya Yung kakain ulit sa restaurant. Actually, may sinabi nga si Ruru, dito na lang tayo. Parang doon tayo siya nag-enjoy doon sa part yun. So, yun ang yung mga nag-shine dito si Glyza nga, sila Buboy, si Epi. Si Epi nagsishine pa rin kahit medyo natalo siya dito.
Pero nagsashine pa rin siya eh. Kasi binubugbog niya si Buboy. Binubugbog niya sarili niya. Binubugbog niya sarili niya. Iba pa rin. Iba yung dating ni Epi. Bagay na bagay siya sa Running Man. Sana madalas. Madalas siya. Pero tingin ko pa rin, meron siyang spy siya. Sa akin meron din. Kasi sobrang layo ng age eh. Oo. Yun. So, yun ang ating sa next siguro next episode ay last part na ng chapter 4. Chapter 4. So, yun abangan po natin mga susunod na mangyayari. Sino ang magkakaroon ng huling halakhak sa huli. Parang punita na next may preview na na parang katulad nun sa love team na mayroong attacker, may defender. Pero hindi na sila as a team. Siguro, na sila. Parang solo-solo na. So yun, maraming salamat po sa mga nanood sa ating review ngayon ng Running Man Philippines. So yun, huwag niyong kalimutang i-like, share ang aming mga videos. Siyempre, huwag niyong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming isa pang Facebook, facebook.com/fpsmedia.nca. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits sa next review natin. Bye-bye. Bye-bye. Next week.